Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa mag-amang sina Nestor at Owen na umalis sa kanilang baryo matapos silang pagbintangan ng mga aswang. Sa kanilang paglalakbay ay napadpad sila sa San Bartolome kung saan sila tumira at nagtrabaho sa taniman ng paminta na pagmamay-ari ng isang matandang babae na kung tawagin ay Madam Candida. Sa unay tila payapa ang lahat, ngunit nang magsimulang matagpuan ng sunod-sunod ang mga bangkay sa iba't ibang bahagi ng baryo, ay binalot ng takot at pangamba ang mag-ama. Sino nga ba ang responsable sa mga pagpatay? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang ama para lamang maprotektahan at mailigtas ang buhay ng kanyang anak? Ngunit bago ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakayukong naglalakad si Nestor pauwi habang nakatuon sa kanya ang mga mapanghusgang mata ng mga tao sa gilid ng kalsada. Kung maaari lang sanang maglaho na siya, ay ginawa na niya. Wala mang sinasabi ang mga tao, ay para namang matatalim na kutsilyo ang tingin ng mga ito na isa-isang bumabaon sa kanyang katawan. Hawak niya ang kaliwa niyang braso na dumudugo habang pilit na binabaliwala ang sakit ng sugat niya roon. Sa wakas, nakarating na siya sa maliit nilang kubo. Agad niyang isinarado ang pinto at sinalubong siya ng 9 na taong gulang niyang anak na lalaki na si Owen. Bumakas ang pag-aalala ni Owen pagkakita sa kalagayan ng ama niyang si Nestor. Umupo si Nestor sa sahig na kawayan sa isang sulok. Tay, ano po nangyari sa inyo? Bakit may dugo po kayo sa braso niyo? Owen anak, ikuha mo ako ng lumang damit sa kahon. Sige na. Opo tay, ito na po. Nagtataka man ay agad na tumalima si Owen. Naghalongkat ito sa kahon kung saan nakalagay ang kanilang mga damit. Isang itim na t-shirt ang inabot ni Owen kay Nestor. Ididampiyo ni Nestor sa halos 3 pulgadang hiwa sa kanyang braso habang bakas sa mukha niya ang sakit at hapdi. Tay, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit po may sugat kayo? Bigla na lang akong tinaga ng isang tindero ng karne sa palengke kanina, anak. Tapos, pinagtabuyan nila ako at pinaalis. Ang sabi nila, aswang daw ako at papatayin nila tayong mag-ama. Hala, bakit ganun tay? Hindi naman po tayo aswang, di ba? Hindi anak, hindi tayo aswang. Akala lang ng mga tao ay akong aswang dahil ako ang huling kasama ng ninong Anselmo mo bago siya pinatay nung aswang. Sa akin na nila isinisi ang lahat. Kahit ang totoo, ay wala naman akong kasalanan doon. Matagal nang naniniraan ang mag-amang Nestor at Owen sa liblib na baryo na yon. Noon pa man, ay may mangilan-ngilan ng nagiging biktima ng aswang doon. At ang pinakahuli nga ay ang ninong ng anak niyang si Owen. Galing sila sa inuman ng ninong ni Owen at sabay silang umuwi. Ligtas na nakauwi si Nestor, ngunit si Anselmo ay natagpuan ng bangkay kinaumagahan sa tabi ng palayan. Marami itong kalmot at kagat sa iba't ibang parte ng katawan nito at halos wala na itong dugo. Dahil si Nestor ang huling kasama ni Anselmo, ay inisip ng lahat na siya ang aswang na matagal ng dahilan ng takot ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, ay huminto na sa pagdurugo ang sugat ni Nestor. Pero ang sakit ng mapagbintangan sa isang karumal-dumal na bagay ay nasa puso pa rin niya. Tumayo siya at kinuha ang isang lumang traveling bag sa ilalim ng papag. Lumapit si Owen na may pagtataka sa muka. Tay, ba't niyo po kinuha yan? Ano pong gagawin niyo? Mag-e-empake tayo ng mga damit natin, anak.
Aalis na tayo rito. Pero tay, kung aalis po tayo dito, baka po isipin nila na totoong mga aswang nga po tayo. Hindi na tayo ligtas dito, Owen. Galit na ang mga tao sa atin. At ayokong hintayin na may gawin pa sila sa atin na hindi maganda, lalong-lalo na sa'yo. Lalo na't may nagbanta na sa atin. Napapatayin nila tayo. Bahala na sila kung anong isipin nila sa atin. Ang importante ngayon, anak, ay makaalis na kagad tayo dito. Pero tay, saan naman po tayo pupunta? Sa ngayon na hindi ko pa alam, anak. Siguro sa Maynila. Malay mo, makita natin doon ang nanay mo. Pero tay, ang sabi po kasi ni nanay sa huling sulat niya ay may iba na po siyang pamilya, di ba? Baka hindi na po niya tayo gustong makita, tay. Basta, anak, aalis tayo rito bukas ng madaling araw. Bahala na kung saan tayo mapunta, basta makalayo lang tayo rito. Marahang tumango si Owen habang may lungkot sa kanyang mga mata. Ramdam naman ni Nestor na mabigat para sa anak niya ang umalis sa baryong yon kung saan ito ipinanganak. Naroon ang mga kaibigan nito at sanay na ito sa lugar na yon. Ngunit mas prioridad niya ang kaligtasan nilang mag-ama. Hindi siya papayag na may mangyaring hindi maganda kay Owen na baka sa huli ay pagsisihan pa niya. Inagabihan ay mahimbing na natutulog sina Nestor at Owen. Magkatabi sila sa papag. Nakahanda na ang kanilang mga damit na dadalhin nila sa kanilang pag-alis. Ngunit nagising si Nestor nang may marinig siyang sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Nanlamig siya nang makitang maraming tao sa harapan ng kanilang kubo. May ilan na may dalang sulo na may apoy at ang mga kalalakihan ay may itak at kawayan na may tulis sa dulo. Sumisigaw ang mga tao na papatayin sila ni Owen ng mga ito dahil mga aswang daw sila. Nagising na rin si Owen at agad na bumakas ang takot sa mukha nito nang marinig ang sigawan ng mga tao sa labas. Tay, ano po nangyayari? Bakit parang ang daming tao po sa labas? Maganda ka, anak. Kailangan natin tumakas. Ha? Bakit po, tay? Ano po ba yun? Basta, huwag ka na muna magtanong. Huwag kang maingay. Buksan mo yung bintana sa likod ng bahay. Tapos lumabas ka ron. Hintayin mo ko. Susunod kagad ako sa'yo. Tila naramdaman ni Owen ang panganib na kinakaharap nila. Kaya agad itong tumalima sa kanyang ama. Binuksan nito ang bintana sa may likod ng kubo. At mula roon ay lumabas ito. Mabilis na kinuha ni Mang Nestor ang traveling bag habang pilit niyang nilalabanan ng takot at pangamba. Pero nang mapagtanto niya na may kabigatan ng bag ay nagdesisyon siyang wag na yung dalhin dahil baka kapag hinabol sila ng mga tao ay mahirapan sila. Agad na lumabas si Nestor sa bintana sa likod ng kubo. Doon ay nakita niya si Owen na nanginginig na sa takot. Hinawakan niya ang kamay nito at ikinuro niya ang talahiban sa likod ng bahay nila. Magkasabay silang tumakbo sa talahiban at siniguro nila na hindi sila makikita ng mga tao. Hindi pa man nakakalayo ang mag-ama nang isang napakalaking liwanag ang sumiklab sa likuran nila. Huminto sila at sabay na lumingon. Nanlambot ang mga tuhod ni Nestor nang makita niyang nasusunog na ang kanilang kubo. Tay! Ang bahay po natin! Nasusunog! Hayaan mo na, anak, huwag mo nang tignan. Ang importante ay buhay tayo. Kung hindi kagad tayo nakaalis doon, ay malamang kasama tayong masusunog. Tara na, baka malaman nila na nandito tayo. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon na buhay pa tayo. Mabigat ang mga hakbang na naglakad sina Nestor at Owen. Ang totoo ay nanghihina na si Mang Nestor dahil sa pagkasunog ng kanilang bahay. Napakaraming alaala ang meron yun. Ngunit hindi na lang niya ipinaramdam kay Owen ang panghihina niya dahil alam niya na kailangan niyang maging matatag para sa kanyang nag-iisang anak. Tirik na ang araw, ngunit patuloy pa rin naglalakad sina Nestor at Owen sa gilid ng kalsada. May ilang sasakyan na dumadaan at sinubukan nilang parahin ni Nestor.
para makasakay sila, pero kahit isa ay walang huminto para sila ay tulungan. Wala silang kahit na anong dala, maliban na lamang sa suot nilang damit. Sa labis na pagmamadali nila ay wala rin silang sapin sa paa. Wala silang nakikitang kabahayan, puro mga talahiban at kasukalan ang nasa magkabilaang gilid ng kalsada. Tay, nagugutom na po ako. Wala po ba tayong makakain dito? Anak, nakita mo naman puro talahiban nasa paligid natin, di ba? Hindi tayo kabayo para kumain ng damo. Hayaan mo. Sa tingin ko ay may malapit na baryo dito. Doon ay hihingi tayo ng tulong sa mga tao. Bakit po kasi iniisip ng mga tao po sa atin na aswang tayo? Porkit ikaw po ba ang kasama ni Ninong bago po siya pinatay ng aswang? Ay kayo na po kagad ang pinagbibintangan nila? Grabe naman po sila, tay. Desperado na kasi ang mga tao sa atin na malaman kung sino ang aswang. Kaya nang makakita sila ng pagkakataon na meron silang masisisi, ay sinunggaban na kagad nila yon. Pero huwag kang mag-alala, anak. May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama. Ngunit inabot na sila ng dilim, ay wala pa rin silang nakikitang kabahayan. Nanghihina na si Nestor, pero alam niyang mas matindi ang hirap ng kanyang anak. Ganun pa man, hindi niya na narinig na nagreklamo si Owen. Tahimik ito at sa tingin niya ay wala na itong lakas para magsalita dahil sa labis na gutom, uhaw at pagod. Hanggang sa isang maliit na kubo ang nakita nila na nakatayo sa gilid ng kalsada. Owen, tignan mo, may kubo. May mahihinga na tayo ng tulong. Kahit papano, ay nakakita si Nestor ng konting pag-asa na makakakain na sila. Lumapit sila sa kubo at napansin nilang nakabukas ang pinto nun. Tao po! Tao po! Wala silang sagot na nakuha. Tay, parang wala pong tao. Pero tignan niyo po, may pagkain po sa loob oh. Kunin natin yun habang wala pa po yung nakatira dito. Hindi pwede, anak. Pag nanakaw yung naiisip mo eh. Hintayin na lang natin yung nakatira rito at baka paparating na rin siya. Pero tay, gutom na po talaga ako eh. Kahit tubig lang po sana. Nahahabag na tinignan ni Nestor si Owen. Tuyong-tuyo na ang labi ng kanyang anak at naisip niya na baka kung hindi ito makakainom ng tubig ay kung ano pa ang mangyari ditong hindi maganda. O sige, pero iinom lang tayo ng tubig ha. Hindi natin gagalawin yung pagkain. Nakangiting tumango si Owen. Pumasok na silang dalawa sa kubo. Meron doon banga at nang buksan yun ni Nestor ay nakita niya na puno yun ng tubig. Kumuha siya ng baso at sumalok ng tubig sa banga. Ibinigay niya yun kay Owen. Matapos uminom ni Owen ay si Nestor naman ang uminom. Naglakad na sila palabas ng kubo pero nagulat sila nang paglabas nila ay sinalubong sila ng isang matandang lalaki na ilang di pa lang ang layo sa kanila. May hawak itong itak habang nanlilisik ang mga mata nito. Mga magnanakaw! Kayo palang nagnanakaw sa kubo ko ha! Sa wakas, nahuli ko rin kayo! Teka tatang, nagkakamali po kayo. Hindi po kami mga magnanakaw. Nakikiinom lang po kami ng tubig. Galit na tumakbo ang matandang lalaki palapit kina Nestor habang nakataas ang itak sa ere. Agad na kinarga ni Nestor si Owen at mabilis silang tumakbo sa kasukalan sa likod ng kubo. Bumalik kayo rito, mga magnanakaw! Puputulin ko mga kamay ninyo! Naramdaman ni Nestor ang mahigpit na pagyakap ni Owen sa kanya. Hindi na siya lumingon at patuloy lang siya sa pagtakbo. Hindi na rin niya inalintana ang pagtusok ng mga matutulis na mga bato at sanga sa kanyang talampakan dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sila sa matandang lalaki. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo ay huminto muna si Nestor. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag nang malaman na wala na sa likuran nila ang matandang lalaki. Maingat niyang ibinaba si Owen at doon niya nalaman na umiiyak ito. Tahan na anak, malayo na tayo sa kanya.
Wala na siya. Akala ko po talaga, Tay. Mamamatay na po tayo kanina. Ano ka ba, anak? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ba nangako ko sa'yo? Nagagawin ko ang lahat para walang masamang mangyari sa'yo. Kung hindi ko po sana pinilit na pumasok po tayo sa kubo, ay hindi magagalit yung matanda sa atin. Kasalanan ko po ang lahat, Tay. Wala kang kasalanan, Owen. Hindi natin alam na ganun pala ang mangyayari. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos na buhay pa tayo ngayon at hindi tayo nasaktan. Tara na, maglakad na ulit tayo. Sana ay may mahanap na tayo na pwede natin tulugan ngayong gabi. Tinapik ni Nestor ang braso ni Owen at ngumiti siya rito. Sisigok-sigok na sumabay si Owen sa paglalakad sa kanyang ama. Tinaak nila ang kasukalan habang umaasa na wala ng masamang bagay na mangyayari sa kanila. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, ay tuluyan ng nakalabas sina Nestor at Owen sa kasukalan. Sumalubong sa kanila ang isang malawak na taniman. Dahil madilim, ay hindi alam ni Nestor kung ano ang mga halamang nakatanim doon. Hanggang sa muli silang nakakita ng isang kubo na sira-sira. Butas ang dingding doon na gawa sa sawali. Isang baitang na lang ang meron sa hagdan ng kubo at base sa pag-oobserba ni Nestor ay wala na roong nakatira. Diyan na muna tayo magpapalipas ng gabi, Owen, para kahit papano ay may mahihigan tayo. Pero Tay, baka magalit po sa atin yung may-ari ng bahay kubo na yan, gaya ng matandang lalaki po kanina. Hindi na mangyayari yun, anak. Tignan mo ang kubo na yan. Sira-sira na. Sigurado ko na wala nang nakatira dyan. Kaya tara na, anak. Inaantok na rin ako eh. Masyadong maraming nangyari sa atin simula kahapon at kailangan nating makapagpahinga. Naunang pumasok si Nestor sa sira-sirang kubo. Ang saig nun na yari sa kawayan ay tila bibigay na. Nang sumunod si Owen ay tila may pangamba pa rin sa mga mata nito. Mag-iingat ka sa paglalakad mo, anak, ha? Mukhang hindi na matibay ang saig at baka mamaya ay lumusot ang paa mo. Maingat na humakbang ang mag-ama at pumuesto sila ng higa sa isang sulok. Kahit matigas ang saig ay hindi yun naging hadlang para mabilis silang mahulog sa isang malalim na pagkakahimbing. Ang buong akala ni Nestor ay ligtas na sila sa sirasirang kubo. Naging maayos ang tulog nila sa dumaang magdamag. Ngunit pagsapit ng umaga, nagising si Nestor nang may sumipa sa kanyang binti. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, ay nagulat siya nang makita ang isang bruskong lalaki na nakatayo sa tabi niya. Balbas sarado ito at may matalim na mga mata. Ngunit mas lalo siyang natakot nang makita niya ang hawak nitong itak. Itinutok ng lalaki ang itak kay Nestor. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito sa lupa ni Madam Candida? Pakiusap. Ilayo mo ang itak mo. Hindi kami masamang tao. Naghahanap lang kami ng aking anak na matutulugan. Aalis din kami. Pasensya na kung dito kami napadpad. Nang sandaling yon, ay nagising na rin si Owen. Takot itong yumakap kay Nestor habang nakatingin sa lalaki. Kung ganun, ay mga palaboy pala kayo. Siguro ay mga magnanakaw din kayo, no? Kayo ba nagnanakaw sa mansyon ni Madam Candida noong nakaraang buwan? Hindi kaibigan. Ang totoo niyan ay ngayon lang kami nakapunta ng anak ko sa lugar na ito. Hindi kami mga magnanakaw, maniwala ka. Sa tingin mo maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Kailangan malaman ni Madam Candida na nahuli ko na ang mga magnanakaw. Sigurado ako na matutuwa siya sa akin at makabigyan pa niya ako ng pabuya. Kaya tumayo kayong dalawa dyan at huwag niyong susubukan tumakas o gumawa ng hindi ko magugustuhan dahil hindi kayo sasantuhin ng itak ko. Tay, natatakot po ako. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Marahang tumayo si Nestor at inalalayan niya ang kanyang anak na si Owen. Habang ang lalaki naman ay hindi inalis ang pagkakatutok ng itak sa kanila. May takot na lumukob kay Nestor. Sa paraan ng titig ng lalaki sa kanila
ay sigurado siya na hindi ito magdadalawang isip na saktan sila sa oras na may gawin sila na labag para dito. Lumabas kayo at huwag kayong tatakbo. Bilisan nyo! Matalim na tinignan ni Nestor ang lalaki bago sila lumabas ni Owen sa kubo. Nakasunod sa kanila ang lalaki. Pinaglakad sila nito hanggang sa makarating sila sa tabi ng isang malaking puno. May mga tao na sa taniman na dinaanan nila kagabi. Lahat ay nagtatakang nakamasid sa kanila. Tinawag ng lalaki ang isang trabahador sa taniman at inutusan nito yung kumuha ng lubid. Agad na tumalima ang trabahador at nang bumalik ito ay may dala na itong lubid. Ginamit ng lalaki ang lubid para itali silang mag-ama sa puno. Sandali lang! Bakit mo naman kami tinali? Pakawalan mo kami! Dahil kayo ay mga magnanakaw. Maghintay lang kayo dyan at si Madam Candida na ang bahalang magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa inyong dalawa. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ng lalaki bago ito naglakad palayo. Sinubukan ni Nestor na makawala mula sa pagkakatali pero sadyang mahigpit ang pagkakatali sa kanila ng lubid kaya nabigo siya. Tumingin siya sa mga taong nakatingin din sa kanila. Tulungan niyo kami ng anak ko. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo kami rito. Hindi naman kami mga magnanakaw eh. Nanatiling nakatingin lang ang mga trabahador, kina Nestor at Owen. Paulit-ulit na nakiusap si Nestor, pero kahit isa ay walang lumapit upang sila ay pakawalan. Tay, ano po mangyayari sa atin? Makukulong po ba tayo? Hindi ako papayag na makulong tayo sa isang bagay na hindi naman natin ginawa, anak. Sabi ko naman po kasi sa inyo eh. Huwag na po tayo matulog sa kubo na yun eh. Tignan niyo po ang nangyari sa atin ngayon. Hindi na nagsalita pa si Mang Nestor. Nagdasal na lamang siya sa kanyang isipan na sana ay walang masamang mangyari sa kanila ng kanyang anak. Makalipas ang ilang minuto ay umangat ang muka ni Mang Nestor nang makarinig siya ng yabag ng sapatos na papalapit sa puno kung saan sila nakatali ni Owen. Nakita niyang palapit yung bruskong lalaki, ngunit sa pagkakataon na yon ay hindi na ito mag-isa. May kasama itong isang may edad na babae na sa unang tingin pa lang ay alam na kagad ni Nestor na isa yung mayaman. Nakapusod sa likod ang buhok nito. Maamo ang mukha nito at nangungusap ang mga mata. Matangkad ang babae na may payat na pangangatawan. Nakasuot ito ng bulaklaking bestida at may dala itong itim na bag. Huminto ang lalaki at babae sa harapan mismo ni Nestor at Owen. Benjo, sino sila? At bakit sila nakatali rito? Nakakaawa naman sila. Mukha silang nahihirapan. Hindi po kayo dapat maawa sa kanila, Madam Candida. Sila po ang nagnakaw sa inyong mansyon noong nakaraang buwan. Ano ka mo? Pero ang sabi ng mga nakakita ay isang lalaki ang magnanakaw. Bakit may kasama siyang bata ngayon? Hindi ko rin po alam, Madam Candida. Pero sigurado ako na ang lalaking yan ang magnanakaw na hinahanap nyo. Napansin ni Nestor ang awa sa mata ng matandang babae habang nakatingin sa kanila. Maya-maya pa ay napailing ito. Sino kayo? Ano ang inyong mga pangalan? Ako po si Nestor. At ito naman po ang anak ko si Owen. Magsabi kayo ng totoo. Totoo ba ang sinabi ni Benjo na ikaw ang nagnakaw noon sa aking mansyon? Hindi po, madam. Ang totoo po niyan eh. Ngayon lang po kami nagawin ng aking anak sa lugar na ito. Kaya imposible po na kami ang sinasabi niyong nagnakaw nun sa inyo. Aba, madam, huwag kayo maniniwala sa isang yan. Halatang nagsisinungaling yan. Wala namang magnanakaw ang umamin na magnanakaw siya. Madam, nagsasabi po ng totoo ang tatay ko. Hindi po niya magagawang magnakaw. Kahit po mahirap lang po kami, ay palagi po niyang sinasabi sa akin na hindi dahilan ng kahirapan para gumawa kami ng masama o manlamang ng aming kapwa. Maniwala po kayo sa sinasabi ng tatay ko, madam. Kahit nga po kahapon pa kami hindi kumakain, ay hindi po namin naisipan na magnakaw kahit pagkain lang. Sus, paawa ka pang bata ka.
Mana ka sa tatay mo kasi parehas kayo sinungaling. Itinaas ni Madam Candida ang isa nitong kamay na siyang nagpatahimik kay Benjo. Tama na, Benjo. Sa palagay ko naman ay nagsasabi sila ng totoo. Hindi silang nagnakaw nun sa aking mansyon. Sige na, pakawalan mo na sila. Pero madam, Pakawalan mo na sila, Benjo. Dapat ko pa bang ulitin ang sinabi ko sa'yo? At isa pa, alam mo bang sa ginawa mong pagtali sa kanila ay ikaw ang pwedeng makulong at hindi sila? Labag sa batas ang ginawa mong ito. Napalunok si Benjo, sabay tingin ng masama kay Nestor. Wala na itong nagawa, kundi sundin ang utos ng amo nito. Labag man sa kalooban nitong pakawalan sila Nestor at Owen, ginawa pa rin niya. Maraming salamat po, Madam Candida. Walang anuman. Ang sabi ng anak mo ay kahapon pa kayo hindi kumakain. Totoo ba yon? Totoo po, Madam. Kaya po kami naglalakad-lakad dahil lagahan na po kami ng makakain. Kung ganon, sumunod kayo sa akin sa mansyon. May natira pang pagkain kaninang almusal. Mas makabubuti na kumain na muna kayo, lalo na ang bata. Naku, Madam, hindi na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Tay, wag na po kayong maiya. Gutom na po talaga ako, Tay. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng anak mo, Nestor. Halika na at sumunod kayo sa akin. ano? Sandali lang madam. Sigurado ba kayo na papapasukin yung dalawang yan sa mansyon nyo? Hindi nyo pa sila kilala. Kaya nga kikilalanin ko sila, Benjo. Tumalikod na si Madam Candida at naglakad na palayo. Si Benjo naman ay matalim pa rin ang tingin kay Nestor, ngunit hindi niya na yon binigyan ng pansin. At sumunod na sila sa matandang babae. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating na sila sa harapan ng isang napakalaking bahay. Binuksan ni Madam Candida ang malaking pinto, habang sina Nestor at Owen ay nagkaroon ng alinlangan na pumasok. Lumingon sa kanila si Madam Candida at matamis na ngumiti. Oh, bakit kayo nakatayo lang dyan? Halina kayo, pumasok na kayo. Sigurado ho ba kayong papapasukin nyo kami sa bahay nyo? Oo naman. Sumunod kayo sa akin sa komedor. Huwag na kayong mahiya. Muling naglakad si Madam Candida. Nagkatinginan muna ang mag-ama at nang tumango si Nestor ay pumasok na sila sa malaking bahay. Labis na namangha si Nestor sa laki ng sala. Makintab ang marmol na sahig at mukhang napakalambot ng malaki at mahabang sofa. Pagpasok nila sa silid kainan, ay muling napatingin si Nestor sa paligid. Malaki ang espasyo. Sa gitna ng silid ay isang mahabang mesa na yari sa magandang uri ng kahoy na may 12 upuan ang naroon. May nakalatag na puting mantel sa ibabaw na bordado ng mga bulaklak sa gilid. Sa gitna ng mesa ay may isang florera na may mga pulang rosas. Napakaganda po pala ng bahay niyo, Madam. Salamat. Minana ko pa ito sa mga magulang ko. Hindi na ako nag-asawa, kaya ako lang ang natira rito. Umupo muna kayo. Magpapahanda ko ng pagkain niyo. Tumango si Nestor at inalalayan si Owen papunta sa isa sa mga upuan. Umupo sila habang pinagmamasdan pa rin ang buong paligid. Wala siyang masabi sa laki at ganda ng bahay na kanilang kinaroroonan. Hindi nagtagal ay dumating na ang isang babaeng kasambahay at inihain na nito ang mga pagkain ni Nestor at Owen. Merong sinangag, pritong itlog, daing na bangus at isang pitsil ng orange juice. Umupo si Madam Candida sa kabisera. Sige na, kumain na kayong mag-ama. Huwag kayong mahihiya at ubusin nyo yan. Pero Madam Candida, napakarami po ng inihain nyo. Maraming salamat po. Agad na nagsimula ang mag-ama na kumain. Hindi na muna nila pinansin si Madam Candida dahil talagang gutom na sila. Ang sabi sa akin ni Benjo ay nakita niya kayo doon sa Sirang Kubo. Ano palang nangyari at napunta kayo ron? Ang totoo ay halos kilala ko ang lahat ng mga tao dito sa San Bartolome.
Kaya sigurado ko na hindi kayo taga rito. Napahinto si Nestor sa pagkain at tumingin sa matandang babae. Magaan ang loob niya rito at tinulungan sila nito, kaya naisip niya na dapat lang nitong malaman ang totoo. Nang sa gayon din ay maunawaan nito kung bakit sila napadpad doon ni Owen. Mangyari pong napagbintangan po kasi kaming aswang sa baryo kung saan po kami nakatira. Nagbanta po ang mga tao na papatayin kami, kaya umalis na lang po kami ron. At bago po kami tuluyang makaalis, ay sinunog pa po nila ang aming kubo. Pero Madam Candida, hindi po totoo na mga aswang kami. Mga tao po kami. Ang sabi po ni tatay, naghahanap lang po ng masisisi ang mga tao, kaya kami po ang pinagbintangan nilang aswang. Tama ho yun. Naglakad-lakad po kami hanggang sa makarating kami ron sa sirasirang kubo. Hindi naman po namin alam na sakop po pala yun ng inyong lupain. Pasensya na po talaga. Anong klaseng mga tao magbibintang sa inyo ng ganong kabigat na akusasyon? Nakakaawa naman pala talaga kayo. Kung ganun pala, ay wala na kayong tirahan. Ganun na nga po, Madam Candida. Eh paano yan? Saan kayo niyan titira ngayon? Bahala na po. Ang bala ko po ay magtungo sa Maynila. Kaya lang wala akong nadalang gamit o pera nang tumakas kami ng anak ko sa kubo namin. Mas lalong tumindi ang awa sa muka ni Madam Candida. Ramdam yon ni Nestor sa paraan ng pagtingin nito sa kanila ni Owen. Masyadong magulo sa Maynila, Nestor. Mahirap ang buhay doon. Kung gusto mo, ay meron akong iaalok sa'yo. Namatay kasi ang isa kong trabahador sa taniman ng paminta. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Sa inyo ko na rin ipapagamit ni Owen yung kubo na tinitirhan niya rito sa aking lupa. Nang sa gayon ay hindi nyo na problemahin ng inyong tirahan. Libre din ang pagkain ng aking mga trabahador. Kaya wala na kayong magiging problema. Ano po? Pero sobra-sobrang tulong niyo na po yan, Madam. Tutulungan mo rin naman ako dahil magtatrabaho ka sa akin. At isa pa, hindi kaya ng aking konsensya na hayaan kayong umalis sa aking bahay nang hindi nyo alam ang inyong pupuntahan, lalo na't may kasama ka pang bata. Napatingin si Nestor kay Owen nang hawakan siya nito sa kanyang braso. Tay, pumayag na po kayo sa alok ni Madam Candida para hindi na po natin problemahin ang tirahan natin. Tapos magkakaroon pa po kayo ng trabaho. Mabilis na nag-isip si Nestor. Napagtanto niya na walang kasiguraduhan kung makakarating ba sila ng Maynila, gayong kahit piso ay wala sila. Isa pa, ay hindi rin niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa syudad. Kaya sa huli ay tinanggap na ni Nestor ang alok ni Madam Candida at inisip niya na yun na ang kapalit ng napakaraming hindi magagandang bagay na nangyari sa kanila ni Owen sa mga nakalipas na araw. Simula noon ay sa lupain na ni Madam Candida na nirahan sina Nestor at Owen. Gaya ng ibang trabahador ay tumira sila sa isa sa mga kubo na naroon. Binigyan din sila ng kanilang amo ng mga lumang damit para meron silang maisusot sa araw-araw. Maagang gumigising ang mag-ama para magsimulang magtrabaho sa taniman ng paminta. Si Owen ang may dala ng basket habang si Nestor naman ang namimitas. Sa kabila ng matinding sikat ng araw ay wala silang reklamo. Para kay Mang Nestor ay mas mabuti na yun kesa nandun sila sa baryong kanilang pinanggalingan. Maganda ang naging pakikitungo sa kanila ng ibang mga trabahador. May ilan pang tumulong magturo kay Nestor kung paano ang tamang paraan ng pamimitas at pagbilad. Ngunit si Benjo na siyang namamahala sa buong taniman ay iba ang pakikitungo sa mag-ama. Matalim ang tingin nito kay Nestor at palaging nakamasid sa bawat galaw niya. Kahit walang sinasabi, ramdam ni Nestor ang malamig at mabigat na presensya ni Benjo na tila ba naghahanap lang ito ng pagkakamaling magagawa niya. Isang hapon, matapos ang nakakapagod na pagtatrabaho, ay sabay na naglakad sina Nestor at Owen pauwi sa kanilang kubo. Napahinto sila nang humarang si Benjo sa kanilang daraanan.
Tignan mo nga naman. Pinagnakawan niyo na nga si Madam, tapos ngayon, nagtatrabaho na kayo sa kanya? Ang bigat niyo din, no? May alam ba kayo sa pangungulam at nakuha niyo kagad ang loob niya? Hindi kami mangkukulam, Mang Benjo. Grabe naman po kayong mangusga sa amin. Owen, hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa nakatatanda sa'yo. Makinig ka sa tatay mo, Owen. Ang bata mo pa lang pero palasagot ka na. At ikaw naman, Nestor, bakit hindi mo masagot ang sinabi ko, ha? Hindi kami mangkukulam, Benjo. Sadyang mabuti lang talaga ang puso ni Madam Candida. At nakita niya na kailangan namin ng tulong. Kaya tinulungan niya kami. At sinamantala niyo naman yung kabaitan niya. Alam niyo kung ako sa inyo? Aalis na lang ako dito sa San Bartolome. Lumayo na kayo. Kasi wala kayong lugar dito. Benjo, sa tingin ko, hindi ikaw ang magdidikta sa kung ano ang gagawin namin mag-ama. Pasensya ka na, Benjo. Pero kailangan na naming umuwi ng anak ko. Alam ko na walang magandang patutunguhan ng pag-uusap natin na to. Owen, anak, tara na. Matapos tapikin ni Nestor sa balikat si Owen, ay naglakad na sila palayo kay Benjo. Nanginginig ang katawan ni Nestor dahil sa tensyon. Dahil ang totoo ay gusto niya na itong sagutin ng pabalang kanina, pero mas pinili niya ang maging mahinahon. Sa tingin niya kasi, si Benjo ang klase ng tao na kapag kinalaban ay makikipagpisikalan. Hindi sa natatakot siya kay Benjo, pero ayaw niyang magpakita ng karasan sa harapan ng kanyang anak. Pagdating sa kubo, ay agad na nagsaing si Owen, habang si Nestor naman ay inihahanda na ang lulutuin nilang ulam. Mula kay Madam Candida ang mga gulay, isda at karne na niluluto nila sa araw-araw na isang napakalaking bagay para sa kanila dahil hindi masyadong nababawasan ang sahod nila. Habang naghihiwa ng gulay si Nestor, ay umupo muna si Owen sa harapan niya at pinanood ang ginagawa niya. Tatay, ano po ba yun? Bakit po palagi na lang pong galit sa atin si Mang Benjo? Kapag nagtatrabaho tayo, napapansin ko po, ang sama-sama po ng tingin niya sa atin. Hindi ko rin alam, anak, kung bakit ganun. Pero tayo na lang ang umiwas sa kanya. Ang trabaho natin ang pagtuunan natin ng pansin. Pagbutihin natin ang ginagawa natin sa taniman ng paminta bilang sukli sa kabutihan sa atin ni Madam Candida. Napangiti si Owen sa sinabing yon ni Nestor. Nang kumulo na ang sinaing, ay naputol na ang kanilang pag-uusap. Nang sandaling yon, ay nasabi ni Nestor sa kanyang sarili na baka sa San Bartolome na nila mahahanap ang pagsisimula ng kanilang panibagong buhay. Sa mga lumipas pang mga araw, ay naging normal naman ang buhay ng mag-ama sa San Bartolome. Naging magaan na ang trabaho nila sa taniman ng paminta dahil nasanay na sila sa mga ginagawa nila roon. Kumpara sa lugar na inalisan nila, masasabi ni Mang Nestor na mas magaan ang buhay nila sa San Bartolome. Iniwasan na lang nila si Benjo, lalo na kapag kinakausap sila nito at pilit silang pinapaalis. Bagamat hindi alam ni Nestor kung saan nagmumula ang galit sa kanila ni Benjo, ay mas pinili nilang mag-ama na huwag pansinin at seryosohin ang mga sinasabi nito tungkol sa kanila. Ngunit ang katahimikan ng bago nilang buhay sa San Bartolome ay nagbago nang isang umaga ay isang bangkay ng isang trabahador ang natagpuan sa gitna ng taniman ng mga paminta. Kalunos-lunos ang lagay ng bangkay. Tila inatake ito ng isang napakabangis na hayop. Tadtad ito ng kagat at kalmot. May laslas ito sa leeg at halos ubos na ang dugo nito. Nakabukas ang mga mata nito na parabang bago ito malagutan ng hininga ay may nakita itong kahindik-hindik na nilalang. Habang nakatayo si Nestor sa unahan ng kumpulan ng mga taong nakapalibot sa bangkay, ay bumalik sa alaala niya ang mga naging biktima noon ng aswang sa kanilang baryo. Laking gulat ni Nestor nang biglang sumulpot si Owen sa tabi niya. Mabilis niya itong hinila palayo kahit pahuli na dahil nakita na rin ito ang bangkay. Anong ginagawa mo rito, anak? Hindi ka na dapat pa nagpunta rito.
Hindi ko naman po alam, Tay, na may patay pala eh. Nagtaka po kasi ako kung bakit may nagkukumpulan po, kaya po pinuntahan ko. Tay, yung itsura po nung patay, hindi po ba ganon din po ang itsura ng mga pinatay ng aswang sa baryo natin? Tama ka, anak. Parehas na parehas nga. Ibig po bang sabihin, Tay, meron din pong aswang dito sa San Bartolome? Hindi ako sigurado, anak. Pero base sa reaksyon ng mga tao, ay parang matagal na itong nangyayari rito. Hayaan mo at magtatanong-tanong ako sa mga katrabaho natin para malaman kung ano ang nangyayari dito. Pero sana, Tay, wala pong aswang dito. Umalis na nga po tayo sa lugar na may aswang tapos napunta pa po tayo sa lugar na may aswang din. Parang sinusundan na po tayo niyang kamalasan, Tay. Sa gitna ng pag-uusap nila, ay biglang dumating si Benjo. May nakakalokong ngisi sa labi nito at naramdaman kagad ni Nestor na may hindi maganda tong sasabihin. Siguro naman ay nakita niyo yung pinatay. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Aswang ang may kagagawan nun. Madalas na may aswang na umaatake dito sa San Bartolome. At kahit sino ay pwedeng maging susunod na biktima. Ano? Gusto niyo pa bang manatili rito? Sinasabi mo ba yan? Dahil gusto mo kaming takutin? Nagmamagandang loob lang ako, Nestor. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin kasi sinabi ko ang totoo. Kaya kung ako sa inyo, kung mahal niyo pa ang mga buhay niyo, umalis na kayo rito. Matapos yun, ay lumayo na sa kanila si Benjo. Tay, sa tingin niyo po ba ay kailangan na po nating umalis dito tulad ng sinabi ni Mang Benjo? Hindi ko pa alam sa ngayon, anak. Pero kung aalis tayo dito, ay wala naman tayong mapupuntahan. Sa ngayon ay mag-ingat na lamang muna tayo, lalong-lalo na sa gabi. Huwag na tayong lumabas kapag madilim na. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Nestor. May takot na lumukob sa kanyang dibdib dahil natakot siya na baka maulit ang mga nangyari sa kanila ni Owen sa lugar kung saan sila nanggaling. Nakarating kay Madam Candida ang kalunos-lunos na pangyayari sa taniman nito ng paminta. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, ay nagtipon-tipon ang mga trabahador sa harapan ng bahay ni Madam Candida. Nakatayo sa harap nila ang kanilang amo. Napansin ni Nestor ang pagkabahala sa muka ng ginang. Mga kasama, alam kong hindi madali ang araw na ito para sa inyo. Isa sa ating mga kasamahan na si Ernesto ang pinatay sa mismong taniman. Naiintindihan ko ang takot nyo. Ang totoo, hindi natin alam kung ano talaga ang nangyari. Pero para sa kaligtasan ng lahat, ay maglalagay tayo ng mga bantay tuwing gabi. Wala mo nang lalabas kapag madilim na. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso na kayo sa inyong mga bahay. At kung may napapansin kayong kakaiba, ay sabihin nyo kagad sa mga bantay. Nagsimulang magbulungan ang ilang trabahador sa unahan. Isang trabahador ang nagtanong kung aswang nga ba talaga ang pumatay kay Ernesto. Wala pa tayong sapat na ebidensya tungkol sa bagay na yan. Pero hindi natin isasara ang isipan natin sa kahit na anong posibilidad. Ang mahalaga, mag-iingat tayo. Sundin natin ang panuntunan. At kung may kailangan kayo, lumapit kayo sa akin. Muli ay natahimik ang lahat. Ilang segundo pa bago nagtaas ng kamay si Nestor. Mabigat sa dibdib niya ang kaba, pero naramdaman niya ang pangangailangan na magsalita. Madam, kagabi po ay may nakita akong anino sa gilid ng taniman. Malaki po, parang tao pero sobrang bilis. Sa tingin ko po, ayun ang aswang na pumatay kay Ernesto. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Bago ka lang dito tapos ganyan na kagad ang kwento mo. Masyado kang pabida. Benjo, kung may nakita nga si Nestor ay makinig tayo. Mas mabuting maging mapagmatsyag kaysa maging pabaya. Pero sa ngayon ang importante ay magkaisa tayo at manatiling alerto. Magbabantay ang mga tauhan ko tuwing gabi. Protektado kayo rito. Isa-isang nag-alisan ang mga trabahador matapos ang pagpupulong. Si Nestor at Owen ay hindi pa rin umaalis sa kanilang pwesto.
Pinagmasdan niya ang langit. Maliwanag pa, pero alam niyang ang tunay na panganib ay magsisimula sa oras na lumubog na ang araw. Maagang naghapunan sina Nestor at Owen. Gaya ng ginagawa nila noon sa kanilang baryo, ay nagsaboy sila ng asin sa paligid ng kanilang kubo. Sa loob ay nagsimulang lagyan ng tulis ni Nestor ang mga kawayan na nakuha niya sa kasukalan. Napahinto siya nang makita niya si Owen na pinapanood siya habang may takot sa mga mata. Natatakot ka ba, anak? Opo, Tay. Parang ganito rin po kasi tayo nung nandun pa po tayo sa dati nating bahay. Palagi po tayo nagsasaboy ng asin bago po dumilim. Pero iba pa rin dito sa San Bartolome, anak. Dahil may isang tao na nagnanais tayong protektahan. Maganda mga sinabi ni Madam Candida kanina sa pagpupulong. Kahit paano, ay makakatulog tayo na maayos. Kasi alam nating may mga nagbabantay na tauhan ni Madam Candida sa labas. Pero Tay, totoo po ba yung sinabi nyo kanina? Na may nakita po kayong aswang? Hindi ako sigurado kung aswang nga ba yun. Anino lang kasing nakita ko, anak. Hindi ko na lang sinabi sa'yo kasi alam kong matatakot ka eh. Pero huwag ka mag-alala. Napagdaanan na natin ang ganitong sitwasyon. Kaya walang masamang mangyayari sa atin. Basta't palagi tayo mag-iingat at susundin natin ang mga sinabi ni Madam Candida. Sa mga sumunod na araw, ay lalong dumami ang natatagpo ang bangkay sa iba't ibang bahagi ng San Bartolome. Isang matandang babae ang nakita sa likod ng simbahan na balot ng sugat at wala ng mga lamang loob. Isang batang lalaki naman ang natagpuan sa tabing ilog na nakasubsob sa putik at tila pinatay sa pamamagitan ng matatalim na kuko. Dahil doon ay lalong lumalim ang takot ng mga tao sa baryo. Para kay Nestor, bawat patay na natatagpuan ay isang malaking babala na kailangan nilang paigtingin ang kanilang pag-iingat. Hindi siya makatulog ng mahimbing tuwing gabi at lagi siyang nagigising sa bawat kaluskos sa labas ng kanilang kubo. Ang dating pag-asa na dala ng panibagong simula sa San Bartolome ay unti-unting napalitan ng takot at pangamba. Isang araw, walang pasok sa taniman ng paminta sina Nestor at Owen dahil araw yon ng kanilang pahinga. Nang napansin ni Nestor na paubos na ang kanilang panggatong, ay nilapitan niya si Owen na abala sa paghuhugas ng pinagkainan nila kaninang almusal. Anak, pupunta lang ako sa kakahuyan ha. Maubos na pala ang panggatong natin eh. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo Ay, Tay, pwede po ba akong makipaglaro sa mga bata sa labas ng taniman pagkatapos ko po dito sa ginagawa ko? Oo naman, walang problema. Basta't huwag kang makikipag-away ha. Opo, Tay. Matapos yun, ay kinuha na ni Nestor ang itak at isang sako, saka siya naglakad patungo sa kakahuyan. Habang naghahanap ng panggatong, ay hindi na iwasan ni Nestor na maisip ang mga pagpatay ng aswang na nangyayari sa San Bartolome. Kung ikukumpara ang mga pangyayari roon sa nangyari sa pinanggalingan nilang lugar, ay masasabi niya na mas malala ang sa San Bartolome. Dapat na ba kaming umalis dito ni Owen? Pero kung aalis naman kami, saan kami pupunta? Sana talaga ay mahuli ng aswang na yon para maging tahimik na sa lugar na ito. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng panggatong ay natigilan siya nang makarinig siya ng kaluskos sa unahan. Agad niyang inihanda ang sarili at hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa itak. Ngunit agad din niya yung ibinaba nang makita niya si Madam Candida na naglalakad patungo sa direksyon niya. May hinihila itong maliit na baboy ramo habang nakasampay sa balikat nito ang isang mahabang baril. O, Nestor, anong ginagawa mo rito sa kakahuyan? Madam Candida, kumukuha lamang po ako ng panggatong. Mukhang mahilig po pala kayong mangaso. Oo. Ito ang libangan ko rito. Kapag naiinip ako o kaya ay stress ako, ay nangangaso ko. Sobra kasi ako nababahala sa nangyayari dito sa San Bartolome dahil sa aswang na yon. Halos gabi-gabi na yata siyang umaatake. Nakakatakot nga po, madam. Kaya palagi po kami nag-iingat ni Owen.
Hindi na po kami lumalabas kapag madilim na. Mabuti ang ganyan. Dapat ay unahin nyo ang inyong kaligtasan. Lalo na ang anak mo. Napangiti si Nestor habang nakatingin siya kay Madam Candida ay napansin niya na tila may nagbago sa mukha nito. Doon niya napagtanto na tila nabawasan ng kulubot sa mukha ng ginang. Sa tingin niya tuloy ay bumata ng ilang taon si Madam Candida. Madam, parang ang ganda po ng kutis nyo ngayon ah. Mukha po yata kayong bumata. Ganun ba? Abay maraming salamat naman, Nestor. Mukhang effective yung binili kong facial cream sa bayan. Salamat at napansin mo. O paano? Mauuna na ako. Mag-iingat ka rito. At kung minsan ay may mga ligaw na ahas dito sa kasukalan. Sige ho, salamat po sa paalala, madam. Kapag napuno ko na po itong sako, ay uuwi na rin po kagad. Marahang tumango si Madam Candida bago ito naglakad palayo. Napatingin naman si Nestor dahil hindi niya akalain na makakakilala siya ng isang taong kagaya ni Madam Candida. Sa kabila ng pagiging mayaman nito, ay napakabuti pa rin itong tao. Karamihan kasi sa mayayamang tao na nakikilala niya ay mababa ang tingin sa mga kagaya niyang mahihirap. Kaya sa kabila ng hindi magagandang nangyayari sa San Bartolome, ay nagpapasalamat pa rin si Nestor na nakilala nila ni Owen, si Madam Candida. Matapos mapuno ng panggatong ang sako, ay bumalik na si Nestor sa kanilang kubo. Wala pa si Owen pero wala siyang kaba sapagkat sigurado siya na nakikipaglaro lang ito sa mga bata sa labas ng taniman ng paminta. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Owen. Kinabahan si Nestor dahil may bakas ng dugo sa bibig ang kanyang anak. Nakatulala ito at tila takot na takot. Iniwanan ni Nestor ang kanyang ginagawa upang alamin kung ano ang nangyari. Pinaupo niya si Owen sa mahabang kawayang upuan sa labas ng kubo at mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay nito. Owen anak, anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo ang bibig mo? Nakipag-away ka ba? Umiling si Owen habang nangingilid ang mga luha. Kung ganun, ano nangyari? Nadapa ka ba? Sumagot ka, anak. Si Madam Candida po. Tinawag niya po ako kanina habang naglalaro po ako. Akala ko po may iuutos siya sa akin. Pero dinala niya po ako sa likod ng mansyon. Tapos ano? pinipilit niya po kung kainin ko po yung hilaw na karne ng baboy ramo. Idinikit pa nga po niya sa bibig ko kaya may dugo po ako sa bibig. Buti na lang po nakatakbo ko. Sandaling natigilan si Nestor. Alam niya na nagsasabi ng totoo si Owen dahil kilala niya ang kanyang anak. Tinuruan niya ito na huwag magsinungaling. Isa pa, nakita niya na may dalang patay na baboy ramo si Madam Candida kanina. Maya-maya pa ay ginulo ni Nestor ang buhok ni Owen. Siguro ay binibiro ka lamang ni Madam Candida, anak. Kung nagbibiro man po siya, hindi po maganda ang biro niya, tay. Saka parang seryoso po kasi talaga siya nung sinabi niya pong kainin ko yung hilaw na karne. Masarap daw po yun kasi sariwa pa. Anak, sigurado akong binibiro ka lang niya. Sige na, maghilamos ka na lang ng mukha mo. Tapos magpalit ka na ng damit at pawis na pawis ka. Huwag ka nang umalis at tulungan mo na lang akong magluto para sa palanghalian. Sa kabila ng pagbabaliwala ni Nestor sa harapan ni Owen, sa isinumbong nito ay may parte ng kanyang puso na kinakabahan. Inisip niya na normal ba para kay Madam Candida ang ganung uri ng biro, lalo na't bata pa si Owen. Tinanong niya ang kanyang sarili na hindi ba naisip ng kanilang amo na ang ganoong biro ay maaaring magdulot ng matinding takot sa isang bata. Kinagabihan, habang nag-aayos ng higaan sina Nestor at Owen, ay may kakaibang naramdaman si Nestor. Naging maalinsangan ng hangin at naging mabigat ang pakiramdam niya. Napakunot ang noo ni Owen nang mapansin itong natigilan siya. Tay, bakit bigla po kayo natulala? May problema po ba, tay? Wala ka bang nararamdamang kakaiba, anak?
Parang biglang uminit. Umalinsangan ang paligid. Wala naman po. Baka po dahil po yan sa hindi kayo naligo kanina. Naputol ang pagtawa ni Owen nang may narinig silang kaluskos sa silong. Tila may tao na gumagapang dun. Agad na kinuha ni Nestor ang itak. Naalerto siya at ang unang pumasok sa isip niya ay may aswang sa silong ng kanilang kubo. Owen, dito ka lang sa loob ha. Kahit anong mangyari ay wag na wag kang lalabas. Ha? Bakit po? Ano po ba nangyayari, Tay? Ano po yun? Basta, sundin mo na lang ako. Dinampot ni Nestor ang lampara. May kaba sa dibdib na lumabas siya at yumuko. Tinanglawan niya ang silong at nang hilakbot siya nang makita niya ang isang napakalaking baboy ramo sa ilalim ng kanilang silong. Pulang-pula ang mga mata nun at walang tigil ang pag-agos ng malapot nitong laway sa gilid ng bibig. Alam kong hindi ka baboy ramo. Alam kong aswang ka. Umalis ka dito dahil kung hindi, tatagpasin ko ang leg mo. Galit na umangil ang baboy habang nakatingin kay Nestor. Biglang humangin ng malakas at namatay ang sindi ng lampara. Mabilis na tumayo si Nestor at tinawag niya si Owen upang kunin ang posporo. Tumalima kagad si Owen at nang maibigay nito ang posporo ay sinindihan niya kagad ang lampara. Nang muli niyang tanglawan ang silong ay wala na roon ang malaking baboy. Tumayo si Nestor. Luminga siya sa paligid. Ramdam niya na nasa kung saan lang ang baboy na kanina ay nasa silong, habang si Owen naman ay nakatayo sa may pintuan at bakas ang takot sa muka. Tay, ano po ba yung nakita niyo sa silong? Isang malaking itim na baboy, anak. Pero sigurado ko na aswang yun. Pagtingin ni Nestor kay Owen ay nanlaki ang mga mata niya dahil sa isang nilalang na unti-unting lumalapit sa likod nito. Isa yung nakakatakot na nilalang na may malahalimaw na muka. Meron yung mahahabang buhok na kulay puti. Matutulis ang mga kuko at may mga ngipin na sa unang tingin pa lang ay alam niyang kayang pumunit ng laman. Sigurado siya na yun ay isang aswang. Kung paano yun nakapasok sa kanilang bahay ay wala siyang kaalam-alam. Owen! Sa likod mo, anak! Bago pa man makalingon si Owen ay dinakma na ng aswang ang braso nito. Niyakap ng aswang si Owen mula sa likod at tumalon palabas ng bahay. Tatakbo sana ang aswang palayo, ngunit mabilis na humarang rito si Nestor. Kinalimutan na niya ang takot at ang tanging nasa isip niya ay ang mailigtas ang kanyang anak. Bitiwan mo ang anak ko, hayop ka! Bitiwan mo siya! Huwag kang mag-alala. Hindi ko papatayin ang batang ito. May mas maganda akong plano para sa kanya. Tatay, tulungan niyo po ako, Tay! Tulungan niyo po ako! Pakawalan mo siya! Hindi mo siya pwedeng kunin! Malakas na tumawa ang aswang. Nagbigay yun ng kilabot kay Nestor. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya sabay sugod sa aswang. Ngunit mataas itong tumalon at sa isang kisap mata ay nasa bubong na ito ng kubo. Tumalon ng aswang sa kabilang panig ng kubo. Mabilis na nagtungo roon si Nestor, ngunit labi siya ng lumo nang hindi niya na nakita ang aswang at si Owen. Owen! Anak! Nasaan ka? Hayop kang aswang ka! Ibalik mo ang anak ko! Halos mabaliw na si Nestor sa pagtawag sa kanyang anak. Hindi niya magawang umiyak dahil pakiramdam niya ay bangungot lamang ang lahat. Sinubukan niyang hanapin si Owen at ang aswang sa paligid. Sinikap niyang sundan ang mga bakas ng paa sa lupa, pero bigo siyang makita kung nasan ang kanyang anak. Nang dahil sa walang tigil na pagsigaw ni Nestor, ay nagising na ang mga trabahador na natutulog na sa kani-kanilang mga kubo. Lumapit ang mga ito upang tanungin sa kanya kung ano ang nangyari. Tulungan niyo akong hanapin ang anak ko, mga kasama. Tinangay siya ng aswang. Parang awa niyo na tulungan niyo ako. Agad na kumilos ang ilang kalalakihan upang hanapin si Owen. May mga kumuha ng lampara at itak. Sinuyod ng mga yun ang kasukalan at iba pang parte ng taniman. Ngunit kahit isa sa mga yun ay walang nakakita kay Owen at sa aswang.
Magdamag na umiyak si Nestor. Mabuti na lang at may ilan sa mga katrabaho niya ang sinamahan siya sa kanyang kubo upang pakalmain siya. Ngunit kahit na anong gawin ng mga yon, ay hindi nabawasan ang kaba at takot ni Nestor para sa kanyang anak na si Owen. Pakiramdam niya ay binigo niya si Owen bilang tatay nito dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Nang madaling araw na yon, mag-isa na lang si Nestor sa kubo. Nakaupo siya sa may hagdan habang unti-unting kumakalat ang liwanag sa paligid. Hanggang sa oras na yon ay tulala pa rin si Nestor dahil sa nangyari. Gusto niyang isipin na panaginip lang ang lahat at magigising siya na kasama pa rin niya si Owen. Pero kahit na anong pilit niyang isipin na ganun ang nangyari, ay hindi niya kayang itanggi sa sarili na hindi niya nakasama ang nag-iisa niyang anak. Hindi nagtagal ay nakita ni Nestor si Benjo na parating. Huminto ito sa harapan niya at nakakalokong ngumisi. Nakarating na sa akin ang balita. Kinuha pala ng aswang ang anak mo kagabi. Pwede ba, Nestor? Umalis ka na lang. Wala akong oras para makinig sa mga sasabihin mo. Tignan mo ang nangyari. Hindi ka nakinig sa sinabi ko sa inyo na umalis na kayo rito? Ngayon, wala na ang anak mo. Pinatay na siya ng aswang. Bawiin mo sinabi mo, Benjo. Hindi pa patay ang anak ko. Buhay pa siya. Masyado ka naman nagpapadala sa ilusyon mo, Nestor. Sa tingin mo ba'y buhay pa si Owen matapos siya kunin ng aswang? Nakalimutan mo na ba mga bangkay na natatagpuan dito sa San Bartolome tuwing umaga? Ang gawin mo ay maghintay ka na makita ng mga tao ang katawan ng anak mo. Ayaw sanang patulan pa ni Nestor si Benjo, ngunit hindi na siya nakapagtimpi pa nang sabihin itong patay na si Owen. Kahit maaaring totoo ang sinabi nito, ay hindi niya yun kayang tanggapin. Mabilis na tumayo si Nestor at sinugod ng suntok si Benjo. Ngunit nagawang iwasan ni Benjo ang kamao ni Nestor. Tumama sa hangin ang suntok niya at bahagya siyang lumagpas kay Benjo. Nawalan siya ng balanse at sumubsob siya sa lupa. Akala mo ba ay kaya mo ako, Nestor? Ireserba mo yung lakas mo dahil sigurado ko na mauubusan ka ng lakas sa pag-iyak kapag nakita mo ng katawan ng anak mo. Kaya kung ako sa'yo, aalis na lang ako rito. Napakasama mo talaga, Benjo. Wala ka bang pamilya at ganyan ka kung magsalita? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan dahil hindi mo alam kung ano nangyari sa pamilya ko. At ikaw lang ba may karapatan na magsalita ng kung ano-anong masasakit sa mga taong nakapaligid sa'yo? Anong klaseng tao ka? Umalis ka na rito, Nestor. Kung gusto mo pa mabuhay, ay lisanin mo na ang San Bartolome. Hindi alam ni Nestor, pero sa sinabi ni Benjo ay hindi pangungutya ang nararamdaman niya, kundi tila nagmamalasakit ito sa kanya. Nang tumayo siya, ay sandali siyang tinignan ni Benjo at saka ito tumalikod. Malalaki ang mga hakbang na naglakad si Benjo palayo sa kanya. Naiwan si Nestor na nagtataka kung bakit may pakiramdam siya na may alam si Benjo sa nangyayari sa San Bartolome. Nang may masmasan si Nestor, ay agad siyang nag-isip ng paraan upang makita niya si Owen. Buhay man o patay, ay nais pa rin niyang makita ang kanyang anak. Agad siyang nagtungo sa mansyon ni Madam Candida. Isa sa mga kasambahay nito ang humarap sa kanya at anito ay nasa silid pa si Madam Candida at susubukan daw nitong pababain ang ginang. Kinakabahang naghintay si Nestor sa sala. Umupo siya sa malambot na sofa habang magkasalikop ang mga kamay. Hindi nagtagal ay bumaba na si Madam Candida na nakasuot pa ng pantulog. Umupo ito sa pang-isahang upuan sa kaliwa ni Nestor. Nestor, ano't naparito ka ng ganito kaaga? At bakit namamagang yung mga mata? Yan ba ay dahil hindi ka nakatulog o galing ka sa pag-iyak? Madam, nandito po ako para humingi po ng tulong sa inyo. Alam ko po na marami na kayong naitulong sa amin ng aking anak. Pero hayaan niyo po kung muling humingi ng tulong sa inyo. Nakikiusap po ako, Madam Candida. Sandali lang, Nestor. Kinakabahan naman ako sa sinasabi mo. Anong tulong ba ang kailangan mo? Sabihin mo at kung kaya ko, ay ibibigay ko kagad sa'yo.
Inatake po ng aswang ang aming kubo kagabi. Pinangay po ng aswang si Owen, madam. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo na hanapin ang aking anak. Malakas po ang pakiramdam ko na buhay pa siya hanggang ngayon. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kung maibalik sa akin ang aking anak. Napasinghap si Madam Candida. Sa gulat nito ay naitakip nito ang isang kamay sa bibig. Ikinalulungkot ko nangyari sa anak mo, Nestor. Pero paano mo naman naisip na buhay pa ang iyong anak? Alam kong masakit. Pero kung aswang ang tumangay sa kanya, malamang ay pinatay na siya ng aswang. May sinabi po ang aswang. Ang sabi niya ay hindi niya papatayin si Owen dahil may maganda siyang plano sa aking anak. Kaya sigurado po ko na buhay pa si Owen hanggang ngayon. Tumango-tango si Madam Candida. Kung ganon, ay tutulungan kitang hanapin si Owen, Nestor. Kung buhay pa siya, ay uutusan ko mga tauhan ko para hanapin siya. Hindi ko sila patitigilin hanggat hindi na ibabalik sa iyo ang iyong anak. Sa labis na tuwa ni Nestor, ay lumuhod siya sa harapan ni Madam Candida. Niyakap niya ang binti nito at muli siyang napaiyak. Maraming salamat po, madam. Talagang napakabait niyo po. Maraming salamat po sa inyo. Ano ka ba, Nestor? Tumayo ka nga dyan. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ang mga nagtatrabaho sa aking taniman at obligasyon ko na tulungan kayo sa inyong mga problema. Tinulungan si Nestor ni Madam Candida na tumayo. Pinunasan ni Nestor ang luha niya gamit ang kanyang mga kamay. Nang hawakan ni Madam Candida ang isa niyang kamay, ay naramdaman niya na sa wakas ay meron siyang tunay na kakampi sa paghahanap kay Owen. Nang sandaling yon, wala siyang ibang nais kundi ang makabalik ng buhay at ligtas ang kanyang anak. Tinupad naman ni Madam Candida ang sinabi nito kay Nestor. Inutusan nito ang mga tauhan nito na galugarin ang buong kasukalan at magtanong-tanong sa mga tao sa San Bartolome kung nakita ng mga ito si Owen. Maging ang ilang trabahador ay tumulong na rin sa paghahanap. Inabot na sila ng gabi, ngunit bigo pa rin silang makita si Owen. Kahit na pagod na, ay hindi pa rin huminto si Nestor sa paghahanap sa kanyang anak. Sumama pa rin siya sa mga tauhan ni Madam Candida sa paghahanap sa kasukalan. Nang lumabas sila sa kasukalan, ay bagsak ang balikat ni Nestor. Sinalubong sila roon ni Madam Candida at agad siya nitong nilapitan. Kumusta ang paghahanap niyo, Nestor? Hindi pa rin po namin nahahanap si Owen, madam. Alam ko na dapat na namin siyang mahanap dahil habang tumatagal, ay lumiliit din ang pag-asa na makikita ko pa siyang buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa, Nestor. Ginagawa ng mga tauhan ko ang lahat para mahanap si Owen. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna. Alam kong kaninang umaga pa kayo naghahanap. Bukas na ninyo ipagpatuloy ang ginagawa nyo dahil delikado na dito sa labas. Malungkot na tumango si Nestor at matapos niyang magpaalam kay Madam Candida, ay nagtungo na siya sa kanilang kubo. Nang makarating doon si Nestor, ay nanghihina siyang umupo sa gilid ng papag. Nilukob siya ng labis na kalungkutan dahil hindi siya sanay na mag-isa lang siya roon. Sa maikling panahon na paninirahan doon, ay nasanay na siyang palagi niyang kasama roon ang kanyang anak na si Owen. Humiga si Nestor at tumingin sa kawalan. At dahil sa kawalan ng tulog at sapat na pahinga, ay mabilis siyang nakatulog matapos niyang pumikit. Ngunit hindi naging matagal ang pagtulog ni Nestor. Habol ang hininga na nagising siya mula sa isang napakasamang panaginip. Sa panaginip niya ay nakita niya si Owen sa isang silid. Naroon din ang nakakatakot na aswang. Sa mismong harapan niya ay ginilitan ng leeg ng aswang si Owen at wala siyang magawa dahil hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Diyos ko, bakit niyo naman ako binigyan ng ganong klase ng panaginip? Parang awa niyo na, Panginoon. Pauwiin niyo na po si Owen. Protektahan niyo po siya laban sa aswang na tumangay sa kanya. Nang dahil sa panaginip na yon, ay mas lalong tumindi ang pangamba na nararamdaman ni Nestor. Bumangon siya at kinuha ang kanyang itak. Walang pagdadalawang isip na lumabas siya upang muling hanapin si Owen.
Malakas ang pakiramdam niya na nasa kakahuyan ang kanyang anak, ngunit dahil sa napakalawak ng kakahuyan ay nahihirapan silang hanapin si Owen. Mag-isang pumasok sa kakahuyan si Nestor habang dala ang pag-asa na sa gabing yun ay matatagpuan niya na ang nawawala niyang anak. Ngunit hindi pa man siya masyadong nakakalayo nang makarinig siya ng isang sigaw mula sa isang parte ng kakahuyan. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Teka, si Benjo ba yun? Tulong! Ayoko pa mamatay! Usang kumilos ang katawan ni Nestor. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng sigaw. Makalipas ang ilang sandali, ay natagpuan niya si Benjo na nakahiga sa lupa, habang sa ibabaw nito ay naroon ng aswang na kumuha kay Owen. Nagpambuno ang dalawa, pero sa itsura ni Benjo ay halatang hirap na hirap ito. Pagkakita ni Nestor sa aswang ay nawala ang takot niya at napalitan yon ng galit. Walang pagdadalawang isip na tumakbo siya palapit dito. Ngunit bago pa niya ito mataga ng itak, ay naramdaman nito ang kanyang presensya. Lumingon ito sa kanya at bago pa lumapat ang itak sa likod nito, ay mabilis itong tumalon palayo sa katawan ni Benjo. Muntik na niyang mataga si Benjo. Mabuti na lang ay nagawa niyang pigilan ang kanyang kamay. Hoy! Hindi ako aswang! Huwag mo akong tagain! Mabilis na inilipat ni Nestor ang tingin niya sa aswang. Tumalim ang mga mata niya habang nakatingin dito. Nasaan ang anak kong hayop ka? Ibalik mo siya sa akin! Huwag mo nang hanapin ang anak mo. Mas magiging maganda ang kapalaran niya sa piling ko. Anong sinasabi mong demonyo ka? Anong gagawin mo sa anak ko? Hindi mo na kailangang malaman. Kaya simula ngayon, tanggapin mo na lang na wala na ang anak mo. Walang hiya ka! Ibalik mo si Owen! Ibalik mo ang anak ko! Walang pag-aalinlangan na sinugod ni Nestor ang aswang. Itinaas niya ang itak, pero bago pa tumama ang talim nito, ay gumapang ang mahabang buhok ng aswang papunta sa kanya. Pumulupot ang buhok ng aswang sa braso niya. Paigpit yun ng paigpit, kaya napasigaw siya at nabitiwan niya ang itak. Itinaas siya ng buhok ng aswang at itinapon siya nito. Mabilis na lumapit ang aswang kay Nestor, pero bago pa siya nito masaktan, ay sinunggaban na ito ni Benjo. Pilit nitong itinulak ang aswang, ngunit walang laban ng lakas nito sa lakas ng aswang. Pumulupot din ang buhok ng aswang sa katawan ni Benjo. Itinaas din ito si Benjo at ibinalibag sa lupa. Gumapang si Nestor upang kunin ang itak. Nang makuha niya yon, ay agad siyang tumayo at muling inatake ang aswang. Pero sadyang napakabilis nitong kumilos at kahit isang beses ay hindi niya ito tinamaan. Tumulong na si Benjo sa pag-atake. Habang nakatalikod ang aswang kay Benjo, ay sinaksak nito sa braso ang aswang. Mabilis na humarap ang aswang at hinampas nito ng buhok nito si Benjo. Tumilapon si Benjo at malakas itong dumaing, pagbagsak sa lupa. Sa gitna ng tensyon ay may narinig silang mga yabag. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay may lumabas na 4 na kalalakihan na may hawak na sulo at mga itak. Napahinto ang aswang at sa isang iglap ay mabilis itong tumakas. Hinabol ng mga lalaki ang aswang habang naiwan sila Nestor at Benjo na pagod na pagod. Hayop na yan! Isang kubot pala ang aswang na yun! Ano? Anong kubot? Isang uri ng aswang na may kakayahang pahabain ang kanyang buhok. Nagagamit niya to para umatake at mambiktima. Pero mabuti na lang at may mga dumating. Sigurado ay narinig ng trabador na nagkakagulo rito, kaya nila tayo pinuntahan. Ano ba kasing ginagawa mo rito ng ganitong oras, Benjo? Bakit ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang anak ko. Ikaw? Ang totoo niyan hinahanap ko rin ang anak mo. Tila nahihiyang yumuko si Benjo. Maraming salamat pala sa pagliligtas mo sa akin. Kung hindi ka dumating kagad, malamang ay isa na ako sa naging biktima ng aswang na yon. Hindi lang ako makapaniwala. Natutulungan mo ako kahit na wala akong magandang ipinakita sa inyo ni Owen. Hindi kaya ng konsensya ko, Benjo, na walang gawin nang makita ko na kailangan mo ng tulong. Pero salamat din dahil may pakialam ka rin pala kay Owen.
kasi hinahanap mo rin siya. Ang totoo niyan, Nestor, naaawa ko sa kanya. Saka naiintindihan ko nararamdaman mo. Kung buhay pa siya, malamang ay takot na yun. San ba kasi siya dinala ng aswang na yun? Sandali, Benjo. Anong ibig mong sabihin na naiintindihan mo nararamdaman ko? Naging biktima din ng aswang na yun ang pamilya ko. Inatake ng aswang ang bahay namin isang gabi at ako lang ang nakaligtas. Gusto ko ring mapatay ang aswang na yun para ipaghiganti ang ginawa niya sa pamilya ko. Kaya ako kayo pinapaalis noon ay dahil ayokong may mga dayo pang madamay sa mga pagpatay dito sa San Bartolome. Pasensya ka na nga lang talaga kasi sadyang magaspang ang aking ugali at masakit ako magsalita. Ngayon ay naiintindihan na kita. Dapat pala inalam ko muna ang pinaghuhugutan mo kung bakit masama ang ugali mo. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang bumalik na ang 4 na lalaki. Ayon sa mga ito, ay hindi na nila naabutan ang aswang dahil masyado daw itong mabilis. Nang sandaling yun, ay naisip ni Nestor na magpahinga na. Kahit paano, ay nagkaroon siya ng pag-asa na buhay pa rin si Owen dahil sa sinabi ng aswang kanina. Ngunit hindi siya papayag na hindi niya mababawi ang kanyang anak dito. Kung kinakailangan na ibuwis niya ang kanyang buhay, ay gagawin niya. Sa kabila ng kakulangan sa tulog, ay maaga pa ring nagising si Nestor. Kahit nais niyang hanapin si Owen, ay mas pinili muna niyang magtungo sa taniman ng paminta upang magtrabaho. Umasa na lamang siya na kumikilos pa rin ang mga tauhan ni Madam Candida upang hanapin ang anak niyang si Owen. At kahit pa namuntik siyang mamatay sa pakikipaglaban sa aswang kagabi, alam ni Nestor na may isang bagay na nangyari at yun ay ang pagkakabati nila ni Benjo. Sa totoo lang ay hindi siya sanay na merong kaaway kaya para sa kanya ay napakahalaga ng bagay na yun. Sa gitna ng pagtatrabaho ni Nestor ay napansin niya si Benjo na nakatayo sa ilalim ng isang puno sa gilid ng taniman. Kinawayan siya nito at sumenyas na parabang pinapalapit siya. May pagtatakaman ay lumapit pa rin si Nestor kay Benjo. Agad niyang napansin ang pagkabahala sa mata nito. Nestor, makinig ka. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sa tingin ko, ay kilala ko na kung sino ang aswang. Ano? Sino, Benjo? Alam kong hindi ka maniniwala. Si Madam Candida. Siya ang aswang. Ano ka mo? Si Madam Candida? Imposible yan. At paano mo nasabing aswang ang amo natin? Napakabait niya at matulungin. Siya pa nga nag-utos sa mga tauhan niya na hanapin si Owen. Alam ko, Nestor. Pero ang hula ko ay ginagawa niya lang ang lahat ng yun para hindi magduda mga tao sa kanya. Kagabi kasi, nasugatan ko sa likod ng braso yung aswang. Tapos kanina nakita ko si Madam Candida na may sugat din sa likod ng braso niya. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit gumaganda ang balat niya? Dahil sa mga nabibiktima niya? Malamang ay ganun na nga, Nestor. Sandaling natahimik si Nestor habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi pa rin siya makapaniwala na may posibilidad na si Madam Candida ang aswang sa San Bartolome at ito rin ang dumukot sa kanyang anak. Mariin na ikinuyom ni Nestor ang kanyang mga kamay. Walang imik na humakbang siya pero hinawakan siya ni Benjo sa braso para pigilan. Sandali lang, Nestor. Saan ka pupunta? Saan pa? Kakausapin ko si Madam Candida. Kung siya nga ang aswang, ay kailangan niyang sabihin sa akin kung nasa ng anak ko. Pwede bang kumalma ka muna? Huwag kang padalos-dalos. Paano akong kakalma? Nawawala ang anak ko, Benjo. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos ng desisyon. Kailangan meron tayong konkretong plano. Kung si Madam Candida nga ang aswang, sigurado ko na mamayang gabi ay aalis siya para maghanap ng bibiktimay niya. Kapag umalis na siya, ay dun tayo papasok sa mansyon niya. At bakit naman tayo papasok doon? Isipin mo, saan ba pwedeng itago ni Madam Candida si Owen? Hindi ba sa mansyon niya? Saka merong basement sa mansyon si Madam. Dati imbakan niyo ng mga naaning paminta. Pero simula na magpagawa siya ng hiwalay na imbakan, ay isinarado niya na ang basement.
Malakas ang kutob ko na naroon ng anak mo. At paano naman tayo makakapasok sa basement na yun kung nakasarado na yun? May duplicate key ako sa pinto ng basement. Siyempre, ako ang namamahala dito sa taniman, kaya binigyan niya ako ng susi para doon. Pero nakalimutan niya ng bawiin. Itinabi ko na lang. Kaya kumalma ka lang muna, okay? Mamayang gabi tayo papasok sa mansyon ni Madam Candida. Sa kabila ng kagustuhan ni Nestor na malaman kung totoo ngang nasa mansyon si Owen, ay mas pinili na lang niyang makinig kay Benjo. Tahimik siyang nanalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para mailigtas nila si Owen sa kamay ng aswang na dumukot dito. Buong maghapon na hindi nagpakita sa taniman si Madam Candida, kaya mas lalong lumalim ang hinala ni Nestor na totoo nga ang sinabi sa kanya ni Benjo. Naisip niya na baka ayaw makita ng kanilang amo ang sugat na natamo nito noong nakarang gabi. Pagsapit ng gabi ay naghanda na si Nestor. Isinabit niya sa kanyang bewang ang bagong hasa na itak. Kumuha rin siya ng isang kawayan na may matulis na dulo. Naglagay siya ng asin sa plastik at isinilid niya yon sa bulsa ng kanyang pantalon. Makalipas ang ilang sandali ay may kumatok sa pinto ng kanyang kubo. Nang buksan ni Nestor ang pinto ay bumungad sa kanya si Benjo na may dala ring itak. O ano, Nestor? Handa ka na ba? Kanina pa, Benjo. Handang-handa na. Kung ganun ay tara na. Sigurado ako natulog na mga kasambay sa mansyon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Nestor bago siya sumama kay Benjo patungo sa mansyon. Dumaan sila sa kakahuyan at nang lumabas sila roon ay nasa likod na sila ng bahay ni Madam Candida. Gamit ang isang hagdan ay umakyat sila sa beranda ng isang silid sa ikalawang palapag. Mula roon ay matagumpay silang nakapasok sa loob ng mansyon. Madilim ang paligid, kaya sandali silang huminto upang sanayin ang mga mata nila sa dilim. Matapos yun, ay lumabas sila ng naturang silid at bumaba sa napakalaking hagdan. Maingat ang bawat hakbang nilang dalawa. Alam nila na isang maliit na ingay lang ay maaaring may magising at malaman na naroon sila. Pagdating sa ibaba, ay pumasok sila sa isang pinto na nasa ilalim ng hagdan. Isang hagdan pababa ang sumalubong sa kanilang dalawa. Naunang bumaba si Benjo habang nakasunod naman sa kanya si Nestor. Sa dulo ng hagdan ay may isang malaking pinto na yari sa makapal na uri ng bakal. Inilabas ni Benjo ang isang susi sa bulsa at gamit yon ay binuksan nito ang pinto. Marahang itinulak yun ni Benjo. Pagpasok nila ay may narinig silang kaluskos. Nang buksan ni Benjo ang ilaw, ay bumaha ang liwanag sa basement at naluwa si Nestor nang makita niya si Owen na nasa isang sulok. Nakatali ang mga kamay at paa nito. Bukod dun ay may busal pa ito sa bibig. Bumakas ang pag-asa sa mukha ni Owen nang makita nito si Nestor. Nilapitan ni Nestor si Owen. Inalis niya ang busal nito at gamit ang itak ay inalis niya ang lubid na nakatali sa mga paa at kamay nito. Tay! Buti po't nandito na po kayo! Akala ko po kinalimutan niyo na po ako eh! Hindi yun maaaring mangyari, anak. Kung alam mo lang, walang oras at araw na hindi kita iniisip. Pero Owen, totoo ba na si Madam Candida ang aswang na dumukot sa'yo? Opo, si Madam Candida po. Ang sabi niya sa akin ay gagawin niya akong kagaya niya sa paparating po na pagbilog ng buwan. Gusto niya po akong gawing aswang para magpatuloy po ang lahi niya. Walang iya siya. Napakagaling talaga niyang magpanggap. Pero huwag kang mag-alala kasi ligtas ka na, anak. Pwede bang mamaya na kayo magkwentuhan? Umalis na tayo rito at baka biglang dumating si Madam Candida. Umango si Nestor kay Benjo. Dahil sa nangihina si Owen, ay tinulungan ito ni Nestor sa pagtayo. Nang naglalakad na sila palabas ng basement, ay hindi inaasahan na dumating si Madam Candida. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang makita sina Nestor at Benjo. Agad namang nagtago si Owen sa likod ni Nestor. Tay, siya po ang aswang! Si Madam Candida po ang aswang!
Owen, ano bang sinasabi mo? Paano ako magiging aswang? Isa paanong ginagawa mo rito sa basement, ha? Alam mo bang abot langit na ang pag-aalala ng tatay mo sa'yo? Yung pala'y nandito ka lang. Tama na ang pagpapanggap mo, Candida. Alam na namin ang totoo. Ikaw ang aswang dito sa San Bartolome. Ikaw ang pumatay sa mga inosenteng tao rito. At ikaw rin ang pumatay sa pamilya ko, hayop ka. Napakatagal na panahon mo kaming nilinlang. Itinago mo ang kademonyoan mo sa pagpapanggap mong mabait ka. Isang malalim at mahinang pagtawa ang pinakawalan ni Madam Candida. Nawala ang kabaitan sa mukha nito at sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito. Humaba ang buhok nito at nag-anyo itong aswang. Ibinuka nito ang mga kamay nitong may mahahabang kuko at isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi nito. Napaatras si Nestor. Mabilis niyang inilabas mula sa kaluban ng itak habang ang kawayan na may matutulis na dulo ay ibinaba niya sa sahig. Kung ganon, ay wala ng dahilan para itangki ko sa inyo ang buong katotohanan. Tama ang lahat ng inyong sinabi. Ako nga ang aswang dito sa San Bartolome. At kung inaakala nyo na mapapatay nyo ko ay nagkakamali kayo. Ang silid na ito sa ilalim ng aking mansyon, ang inyong magiging libingan. Kailanman ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Ngunit hindi sa pagkakataon na ito. Biglang sumugod ang aswang at sa isang iglap ay lumipad ang mga hibla ng buhok nito na parang latigo. Umiwas si Benjo, ngunit tinamaan ng balikat ni Nestor. Napasigaw siya at napaatras, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang itak. Muling sumugod si Benjo at nagawa nitong tagain ang balikat ng aswang. Sumigaw ang aswang, ngunit hindi umatras. Mabilis nitong inikot ang katawan at malakas nitong inihampas ang buhok nito sa dibdib ni Benjo. Tumilapon si Benjo at tumama ang likod nito sa matigas na pader. Agad namang tinulungan ni Nestor si Benjo para makatayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, pero ang lakas niya. Hindi tayo pwedeng sumuko. Isipin mo ang pamilya mo at ang mga taong pinatay niya. Tila naglagablab ang galit sa puso ni Benjo sa sinabi ni Nestor. Muli itong nakipaglaban sa aswang. Tumulong na rin si Nestor at tinarget niya ang mga binti ng aswang. Tumama ang dulo ng itak sa kaliwang paa nito at sumirit mula roon ang dugo nito. Umatras ang aswang at galit itong umangil na parabang nais nito silang sindakin. Inaakala mo bang matatakot pa kami? Wala ka ng kawala, Candida. Hindi kami ang maililibing sa basement mo, kundi ikaw mismo. Masyado mo naman akong minamaliit, Nestor. Tignan na lang natin kung hindi mo kainin ang lahat na sinabi mo kapag nasa impyerno ka na. Sa isang mabilis na hakbang ay biglang nasa harapan na nila kagad ang aswang. Sabay itong sinunggaban ang leeg ni Nestor at Benjo gamit ang magkabilaan nitong kamay. Naputol ang paghinga nila. Walang kahirap-hirap na inangat sila nito sa ere. Pilit silang kumakawala, ngunit parang bakal ang kamay ng aswang na nakasakal sa kanila. Sabay na nabitiwan ni Nestor at Benjo ang kanika nilang mga itak. Ngayon nyo sabihin na kaya nyo kong patayin. Ano? Lumaban tayo! Habang unti-unting nagdidilim ang paningin ni Nestor, ay naaninag niya ang maliit na figura ni Owen. Mabilis nitong dinampot ang kawayang may tulis sa dulo na binitiwan niya kanina. Tumakbo ito papunta sa aswang at buong lakas nitong isinaksak ang kawayan sa dibdib mismo ng aswang. Napasinghal ang aswang. Binitiwan ito sina Nestor at Benjo. Bumagsak silang pareho sa lupa habang habol ang kanilang paghinga. Napaatras ang aswang habang nakabaon pa rin sa dibdib nito ang matulis na kawayan. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Nestor. Kinuha niya ang matalim niyang itak. Tumayo siya at sumugod sa aswang. Tinaga niya ito sa leeg at saka paulit-ulit na inundayan ng saksak ang tiyan nito. Sumugod din si Benjo at tinaga nito ang likod ng aswang nang walang tigil. Hindi nagtagal ay tuluyan ang bumagsak ang aswang sa malamig na sahig ng basement. Nakadilat ang mga mata
at hindi na humihinga. Hingal na hingal si Nestor nang lumapit sa kanya si Owen. Umiiyak ang bata nang mahigpit siya nitong yakapin. Tahan na, anak. Tahan na. Wala na. Patay na ang aswang. Ligtas ka na. Anak, ang galing mo. Napakatapang mo, anak. Salamat po talaga, Tay. Salamat din po sa inyo, Mang Benjo. Walang anuman yun, Owen. Ang mabuti pa ay umalis na tayo rito. Kailangan malaman ng lahat kung sino talaga ang kandida na yan. Matapos ang madugong laban sa basement ni Madam Candida, ay lumabas na ng mansyon sina Nestor, Benjo at Owen. Isa-isa nilang pinuntahan ang kubo ng mga trabahador at ginising nila ang mga yon. Ipinaalam nila na napatay na nila ang aswang at sinabi nila kung nasaan ang bangkay nito. Sumugod ang mga tao sa mansyon ni Madam Candida. Lahat ay nagtungo sa basement at lahat ay nagimbal nang makita ang walang buhay na katawan ng aswang. At sa mismong harapan ng mga naroon ay bumalik sa pagiging tao ang anyo ng aswang. Doon na tuluyang nalantad sa lahat ang katotohanan na ang babaeng nagpakita sa kanila ng kabutihan ay ang aswang na siyang pumatay sa napakaraming inosenteng buhay sa San Bartolome. Matapos ang kamatayan ni Madam Candida, ay unti-unti nang nawala ang takot ng mga tao sa San Bartolome. Sa tuwing sasapit ang dilim, habang sina Nestor at Owen naman ay labis na nagpasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng napakaraming hirap na kanilang pinagdaanan, ay nanatili pa rin silang magkasama at buhay. Nang dahil sa nangyari sa kanila sa San Bartolome, ay nagdesisyon silang ituloy na ang pagpunta sa syudad. Kahit paano naman ay may naipon si Nestor na sa tingin niya ay sapat para muli silang makapagsimula. Isang umaga, naging bisita ni Nestor at Owen si Benjo sa kanilang kubo. Sakto na sa araw na yon ay paalis na sila. Nakita ni Benjo ang isang malaking bag sa sulok ng kubo, kaya nagkaroon ito ng ideya sa gagawin ng mag-ama. Aalis ba kayo, Nestor? Oo, Benjo. Magtutungo kami ni Owen sa Maynila. Hindi na kasi namin kayang manatili pa rito matapos ang mga nangyari. Alam niyo ba, na kaya ko kayo pinuntahan dito ay para magpaalam sa inyo. Ang totoo niyan, ay pupunta na rin ako ng Maynila eh. Patay na ang aswang at naipaghiganti ko na ang pamilya ko. Kaya wala nang dahilan pa para manatili ako rito. Teka, meron na ba kayong matutuluyan sa Maynila? Wala pa nga eh. Talagang magbabakasakali lang kami doon. At baka naroon ang swerte namin. Ang mabuti pa ay doon na kayo tumuloy sa bahay ng tita ko. Mabait yun at baka tulungan pa niya kayong makahanap ng trabaho. Nakangiting nagkatinginan ang mag-ama. Nang tumango si Owen, ay nakuha na kagad ni Nestor ang sagot ng kanyang anak. Kung ganon, ay hindi namin tatanggihan yan, Benjo. Aba, dapat lang. Gusto ko kasing bumawi sa mga nagawa ko sa inyo noon. Hindi mo naman kailangan bumawi, Benjo. Pero maraming salamat pa rin sa'yo. Tatanawin namin ni Owen na isang malaking utang na loob. Ang tulong mo na to sa amin. Matapos ang bangungot sa San Bartolome, ay tuluyan ng nilisan ni Nestor at Owen ang lugar na yon. Sumama sila kay Benjo papuntang Maynila. Nakahanap si Nestor ng maayos na trabaho sa tulong ng tita ni Benjo, habang si Owen naman ay pumasok na sa pampublikong paaralan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, ramdam naman ni Nestor ang kapayapaan sa isang bagay na matagal niya nang hinahangad para sa kanila ng kanyang anak. At napagtanto ni Nestor na kaya niyang gawin ang lahat para sa anak niyang si Owen. Natutunan niyang ang pagiging ama ay hindi na susukat sa kayamanan, kundi sa katatagan, sa sakripisyo at sa tapang na harapin ang kahit na anong panganib para sa kapakanan ng kanyang nag-iisang anak.